Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamatamis na pangarap ng isang babae. Ngunit paano kung ang pangarap na yon ang siya palang magiging simula ng isang karumal-dumal na bangungot? Paano kung sa likod ng matamis na halik ay nagtatago ang pinakamapait na lason? Ang gabing iyon ay perpekto. Para kay Liwayway Alcantara, ang bawat sulok ng kanilang silid sa Hacienda del Sol ay parang isang pahina mula sa librong pambata na paulit-ulit niyang binabasa. Ang malambot na liwanag ng buwan ay pumapasok mula sa malawak na bintanang may istilong Espanyol, nagbibigay buhay sa kulay garing na mga kurtina. Ang amoy ng mga puting rosas mula sa hardin ay humahalo sa hangin, kasama ng pangako ng isang bagong simula. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Dante Montenegro, ang kanyang asawa. Ang lalaking nagpatunay sa kanya na posible pala ang lahat ng kanyang pinapangarap. Para sa aking reyna, bulong ni Dante, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang inaabot sa kanya ang isang kopita ng mamahaling alak. Para sa ating bagong simula, Liwayway, ang simula ng ating walang hanggan. Tinanggap ni Liwayway ang kopita. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa sobrang kaligayahan. Ito na yon, ang katuparan ng lahat, ang pagiging Mrs. Montenegro, ang pag-ibig na akala niya ay sa mga pelikula lamang nangyayari. Para sa atin, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Itinaas nila ang kanilang mga kopita, handa nang magsalubong sa isang tagay. Ngunit bago pa man maglapat ang mga ito, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Pumasok si Lola Diwa, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Alcantara at sumama sa kanya sa hacienda. May dala itong maliit na bandehado para kunin ang mga pinagkainan nila kanina. Yumuko ito ng bahagya. Paumanhin po sa abala. Senyorito, senyorita, sabi nito sa mahinang boses. Walang anuman, Lola Diwa, magiliw na sagot ni Dante. Habang kinukuha ni Lola Diwa ang mga plato sa mesang malapit sa bintana, dumaan ito sa likuran ni Liwayway. Sa isang iglap, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay na halos hindi niya napansin. Ang marahang pagdikit ng kamay ng matanda sa kanyang likuran at isang halos pabulong na tinig na siya lamang ang makakaririnig. Huwag mong iinumin niya yan, Hija. May lason. Napatigil si Liwayway. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Nilingon niya si Lola Diwa, ngunit ang matanda ay abala na sa pag-aayos ng bandehado na para bang walang sinabi. Ngunit nakita niya ang mga mata nito sa isang sulyap, puno ng takot at pagmamakaawa. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Lason? Imposible. Isang masamang biro lamang siguro ito. Ngunit ang itsura sa mga mata ni Lola Diwa, hindi iyon pagsisinungaling. May problema ba, mahal ko? Tanong ni Dante. Ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot. Umiling si Liwayway pilit ng ngumiti. Wala. May naalala lang ako. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa 1,000 posibilidad. Anong gagawin niya? Hindi niya maaring itapon ang alak. Hindi niya maaring sabihing ayaw niya. Iyon ay magiging isang malaking insulto at magdudulot ng hinala. Sa 1 segundo ng desperadong pag-iisip, isang plano ang nabuo sa kanyang utak. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang tanging paraan. Itinaas niyang muli ang kopita. Para sa ating pag-ibig, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng isang kakaibang katatagan. Nakipagtagay siya kay Dante at dinala ang kopita sa kanyang mga labi. Uminom siya ng isang napakaliit na lagok.
Sapat lang upang mabasa ang kanyang labi. At pagkatapos, sa isang kilos na puno ng drama, hinawakan niya ang kanyang dibdib, nanlaki ang kanyang mga mata, at isang mahinang ungulgul ang kumawala sa kanyang lalamunan bago niya sinadyang mabitawan ang kopita. Ang tunog ng nabasag na kristal sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. "Liwayway!" Sigaw ni Dante, puno ng pagkagulat. Ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na bumagsak sa sahig, tinitiyak na ang kanyang pagbagsak ay mukhang totoo. Naramdaman niya ang pagmamadaling paglapit ni Dante sa kanya, ang pagtapik nito sa kanyang pisngi. "Liwayway, gumising ka! Anong nangyayari sa'yo?" Hindi siya gumalaw. Pinakiramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit pinanatili niyang mabagal at pantay ang kanyang paghinga. Narinig niya ang pagbukas muli ng pinto. "Nagawa mo na ba, Dante?" Isang malamig at may awtoridad na boses ang narinig niya, Shabria. Ang boses ni Doña Esmeralda. "Mama, hindi ko alam ang nangyari. Bigla na lang siyang bumagsak," sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay nawalan na ng anumang bakas ng pag-aalala. Ito ay naging malamig at walang emosyon. Narinig ni Liwayway ang mga yabag ni Doña Esmeralda na papalapit. Naramdaman niya ang dulo ng sapatos nito na marang sinipa ang kanyang tagiliran. "Huwag kang mag-alala. Mas mabuti na ito. Mas mabilis. Mas malinis," sabi ng matandang babae. Ang mahalaga ay napirmahan na niya ang lahat ng dokumento bago ang kasal. Ang lahat ng yaman ng mga Alcantara ay malilipat na sa atin. Maliligtas na ang Korporasyong Ginto. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Liwayway. "Katulad din ba ito ng nangyari sa tatlong nauna, Mama?" Tanong ni Dante. "Huwag mo silang isipin." Matigas na sagot ni Esmeralda. "Mga hangal sila. Masyado silang maraming tanong. Itong si Liwayway ang pinakamadali. Masyadong nabulag sa pag-ibig. Ngayon, tumawag ka na ng mga tauhan. Kailangan na nating tapusin ito." Huminto sandali ang mundo ni Liwayway. Tatlong nauna, ang kasal na ito, ang pag-ibig na ito. Lahat ay isang kasinungalingan. Isa lamang siyang kasangkapan. Isang tupa na dinala sa katayan. Naramdaman niya ang panginginig sa buong katawan, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang pinakakakilakilabot na utos mula kay Doña Esmeralda. Ang mga salitang nagpaguho sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. "Siguraduhin mong hindi na siya magigising. Itapon niyo siya sa bangin sa likod ng hasyenda." Ang utos ni Doña Esmeralda ay parang yelo na tumusok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liwayway. Itapon sa bangin. Nang marinig niyang sumara ang pinto at ang mga yabag ni Dante at ng kanyang ina ay unti-unting naglaho, ang takot na kanina'y pinipigilan niya ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig na marmol. Ang kanyang isip ay paralisado sa hilakbot. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Napapikit ng mariin si Liwayway, handa na sa kanyang katapusan. Ngunit sa halip na maras na mga kamay, naramdaman niya ang magaspang ngunit maalagang palad ni Lola Diwa sa kanyang braso. "Hija, tumayo ka. Bilis. Wala na tayong oras." Pabulong ngunit madiin na utos ng matanda. Ang boses ni Lola Diwa ang pumutol sa kadena ng takot na gumagapos sa kanya. Iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata at bumangon, tinutulungan ng matanda. "Lola, totoo po ba? Lahat ng narinig ko?" Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Wala nang panahon para dyan, Apo. Ang bawat segundo ay mahalaga." Mabilis na sagot ni Lola Diwa.
habang iginagabay siya palayo sa nabasag na kopita at patungo sa isang maliit na pinto sa gilid ng silid na hindi niya napansin kanina. Ito ang daan papunta sa kusina. Mula roon, dadaan tayo sa hardin sa likod. Alam ko ang isang bahagi ng pader doon na madaling akyatin. Ang bilis at katiyakan sa bawat kilos at salita ni Lola Diwa ay nagbigay kay Liwayway ng kakaibang lakas. Ang matandang ito, na akala niya'y isang simpleng kasambahay lamang, ay gumagalaw na parang isang sundalong may misyon. Mabilis at tahimik silang naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa kusina. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat ugong ng hangin ay tila isang babala. Pagdating sa kusina, maingat nilang binuksan ang pinto palabas ng hardin. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Dala ang amoy ng lupa at mga bulaklak. Mga amoy na kanina lang ay simbolo ng paraiso, ngunit ngayon ay tila bahagi na ng kanyang impyerno. Doon, turo ni Lola Diwa, sa isang madilim na bahagi ng pader na natatakpan ng makakapal na baging. Dahan-dahan lang tayo. May mga gwardiyang nagpapatrolya. Nagsimula silang maglakad, halos gumapang, sa gilid ng malawak na hardin. Ang suot na gown ni Liwayway ay sumasabit sa mga halaman at kinailangan niya itong hawakan ng mahigpit para hindi makalikha ng ingay. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, isang sinag ng flashlight ang biglang tumama, malapit sa kanilang pinagtataguan. Agad silang nagtago sa likod ng isang malagong halaman ng bougainvillea. Pinigil ni Liwayway ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang gwardiya ang dumaan. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanila. Huminto ito, kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito. Ang amoy ng tabako ay lumutang sa hangin. Para kay Liwayway, ang ilang segundong paghinto ng gwardiya ay parang isang walang hanggan. Bawat sandali ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay naglakad na palayo ang gwardiya. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Liwayway. Mabilis silang nagpatuloy hanggang sa marating nila ang pader. Tinulungan ni Lola Diwa si Liwayway na umakyat. Itinuturo ang mga batong maaari niyang kapitan. Nang nasa itaas na si Liwayway, lumingon siya sa matanda. Handa nang tulungan itong umakyat din. Ngunit umiling si Lola Diwa. Hindi na ako sasama, Hija. Ano po? Bakit? Lola, delikado dito. Nag-aalalang sabi ni Liwayway. Kinuha ni Lola Diwa mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy at isang kapirasong papel. Kunin mo ito. Inabot ito ni Liwayway, naguguluhan. Nasa loob ng kahon na, yan ang simula ng katotohanan, sabi ni Lola Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at determinasyon. At sa papel na yan ay isang address. Puntahan mo. Ligtas ka roon. Magtiwala ka sa taong bubungad sa'yo. Pero Lola, paano po kayo? Tanong ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag na. Kailangan kong manatili. Kailangan kong malaman ang bawat galaw nila. Huwag mo akong alalahanin, sabi ng matanda. Isang kakaibang tapang ang mababanaag sa kanyang mukha. Sige na, umalis ka na bago pa sila maghinala. Tumakbo ka at huwag kang lilingon. Sa isang huling pagtulak, bumaba na si Liwayway sa kabilang bahagi ng pader. Pagbagsak niya sa damuhan, lumingon siya pabalik. Ngunit wala na si Lola Diwa. Naglaho na ito sa dilim ng hardin ng Hacienda del Sol. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Liwayway. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Ang kanyang magarang gown ay napupunit. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa mga batuhan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo mula sa ginintuang kulungan na muntik nang maging libingan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang tumakbo sa madilim na kalsada. Nang sa wakas
ay natanaw na niya ang mga ilaw ng kabayanan. Doon niya lamang naramdaman ang pagod at sakit sa buong katawan. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang mukha. Hawak ang kapirasong papel. Nagtanong-tanong siya hanggang sa matunton niya ang address. Isang maliit na coffee shop na may pangalang Bahay Pag-asa. Sarado na ito, ngunit may liwanag pa sa ikalawang palapag. Nanginginig ang mga kamay, kumatok siya sa pinto. Ang unay mahina. Ang pangalaway mas malakas, puno ng desperasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag na papalapit at ang tunog ng pagbukas ng trangka. Bumukas ang pinto. Isang babaeng halos kasing edad niya na may suot na salamin at halatang kagigising lang ang humarap sa kanya. Ang mukha na iyon. Kilalang kilala niya ang mukha na iyon. Malaya. Halos pabulong na tawag ni Liwayway. Ang inaantok na ekspresyon sa mukha ng kanyang matalik na kaibigan, si Malaya Cruz, ay biglang napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay nang lubos na pagkabigla nang makita ang kanyang itsura. Ang punit na damit pangkasal, ang dumi sa kanyang mukha, at ang dalisay na takot sa kanyang mga mata. Liway, anong nangyari sa'yo? Sa sandaling masambit ni Malaya ang kanyang pangalan, ang lahat ng lakas at katatagan na nagtulak kay Liwayway upang makatakas ay biglang bumigay. Ang kanyang mga binti ay nanghina, at kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Malaya, maaaring bumagsak na siya sa semento. Liway, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Gulat na tanong ni Malaya, habang inaakay siya papasok sa Bahay Pag-asa. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila walang epekto ngayon sa nanginginig niyang katawan. Isinara at nilak ni Malaya ang pinto bago siya inupo sa isa sa mga silyang kahoy. Ang buong coffee shop ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa counter. Teka, kukuha kita ng tubig, sabi ni Malaya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pagbalik niya, nakita niyang nakatingin lang si Liwayway sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang maruming damit pangkasal ay isang malagim na paalala ng pangarap na naging bangungot. Inumin mo to, malumanay na sabi ni Malaya. Inaabot ang baso. Nanginginig na tinanggap ni Liwayway ang tubig. Sa unang lagok, tila doon lamang bumalik ang kanyang ulirat. At kasabay ng pagbalik nito ay ang pagbuhos ng lahat ng sakit, takot at bighati. Humagulgol siya. Isang malakas at masakit na iyak na naglalaman ng lahat ng pagkakanulo na kanyang naranasan sa loob lamang ng ilang oras. Hindi nagsalita si Malaya. Hinayaan niya lang ang kaibigan na ilabas ang lahat ng sakit habang marahan niyang hinihimas ang likod nito. Nang sa wakas ay humina na ang kanyang pag-iyak at napalitan na lamang ng mga hikbi. Doon lamang nagsalita si Malaya. Handa ka na bang sabihin sa akin ang lahat? Tumango si Liwayway. Sa pagitan ng mga hikbi at nanginginig na hininga, ikinuwento niya ang lahat. Ang perpektong gabi, ang babala ni Lola Diwa, ang pagpapanggap, at ang karima-rimarim na pag-uusap ni Dante at Doña Esmeralda. Ang utos na itapon siya sa bangin, ang pagtakas. Habang nagsasalita si Liwayway, ang mukha ni Malaya ay unti-unting nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, hanggang sa naging purong galit. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng mesa. Bilang isang investigative journalist, sanay na siyang makaririnig ng mga kwento ng krimen at kawalang katarungan. Ngunit iba ito. Ito ay personal. Ito ay nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Walang hiya sila, mariing sabi ni Malaya. Pagkatapos marinig ang lahat, mga demonyo sila. Hindi ko alam ang gagawin ko, Malaya, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nakuha na nila ang lahat, ang pera ng pamilya ko. Sinubukan nilang kunin ang buhay ko. Hindi pa tapos ang laban, Liway, matatag na sabi ni Malaya.
Kinuha niya ang kanyang telepono. May kailangan tayong tawagan. Idinyal niya ang isang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Halatang bagong gising. Hello? Malaya? Anong oras na ba? Sinag, bumangon ka. Pumunta ka dito sa shop ngayon din. Emergency. Diretsong sabi ni Malaya, walang paligoy-ligoy. Ano? May nangyari ba? Tanong ng boses sa kabilang linya na ngayon ay may bahid na ng pag-aalala. Basta pumunta ka na lang, dalian mo. Hindi na naghintay ng sagot si Malaya at ibinaba na ang tawag. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Liway. Nandito kami. Wala pang 15 minuto, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Si Sinag Reyes, ang ikatlong miyembro ng kanilang magkakaibigan, ay dumating. Hingal na hingal at baka sa muka ang pag-aalala. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Tanong niya agad. At pagkatapos ay nakita niya si Liwayway. Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkalito. Muling ikinuwento ni Liwayway, sa tulong ni Malaya, ang lahat ng nangyari. Ang reaksyon ni Sinag ay katulad ng kay Malaya, isang malamig at tahimik na galit. Bilang isang cybersecurity expert, ang kanyang isip ay agad na tumakbo sa mga datos, mga firewall, mga digital na bakas na maaaring maging ebidensya. Nang matapos ang kwento, ang tatlo ay nagkatinginan sa gitna ng katahimikan ng coffee shop. Sila, isang biktima na naging mandirigma, isang mamamahayag na uhaw sa katotohanan, at isang henyo sa teknolohiya. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Basag ni Sinag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Kung pera ang habol nila, tiyak na may mga digital na bakas ang korporasyong ginto. Mga kahina-hinalang transaksyon, mga nakatagong file, hahanapin ko ang lahat ng yon. At ako, sabi naman ni Malaya, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para alamin ang tungkol sa tatlong naunang asawa, mga death certificate, mga police report, mga pamilyang nanahimik. May baho dito at aamuyin ko yon. Isang bagong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Liwayway. Hindi na ito ang babaeng nabulag sa pag-ibig kanina lamang. Ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ng kanyang mga kaibigan ay isang taong ninakawan ng lahat. Ngunit sa proseso ay nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga, ang tapang para lumaban. May ibinigay sa akin si Lola Diwa, sabi niya, at inilapag sa mesa ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakita nila ang isang maliit, luma at kupas na diary at isang kakaibang susi na may nakaukit na letrang A. Binuksan ni Liwayway ang diary. Sa unang pahina, isang magandang sulat kamay ang bumungad sa kanila. Isinulat gamit ang asul na tinta. Ang pangalan ko ay Amara. Ako ang unang asawa ni Dante Montenegro. At ito ang aking kumpisal. Ang hangin sa loob ng bahay Pag-asa ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tatlong magkakaibigan ay nakayuko sa maliit na mesa. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa lumang diary na nasa kamay ni Liwayway. Sa labas, unti-unti nang nagliliwanag, ngunit sa loob ng coffee shop, ang dilim ng nakaraan ang siyang nangingibabaw. Dahan-dahang binuklat ni Liwayway ang mga pahina. Ang bawat salita ni Amara ay isang bintana sa isang buhay na marahas na pinutol. Mahal ko si Dante? Basa ni Liwayway sa isa sa mga unang entry. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ang Dante na kilala ng lahat bilang tagapagmana ng korporasyong ginto, kundi ang Dante na mahilig magpinta sa dalampasigan, ang Dante na nangangarap na magtayo ng isang maliit na bahay malayo sa lahat ng gulo. Sa mga mata niya, nakikita ko ang isang kaluluwang gustong kumawala. Sa bawat pahina, isang larawan ng isang Dante na hindi kilala ni Liwayway ang nabubuo.
Isang lalaking puno ng pangarap at pagmamahal, ngunit laging may anino ng kanyang ina sa kanyang likuran. Ayaw sa akin ni Doña Esmeralda, nakasulat sa isang pahinang may bakas ng tuyong luha. Sabi niya, isa lang akong simpleng guro na walang maiaambag sa pangalan ng mga Montenegro. Naririnig ko silang nagtatalo gabi-gabi. Pinipilit ni Dante na ako ang kanyang kaligayahan, ngunit laging sinasabi ng ina niya na ang tungkulin sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa personal na kaligayahan. Habang si Liwayway ay abala sa paglalakbay sa masalimuot na nakaraan ni Amara, si Sinag naman ay nagbukas na ng kanyang laptop sa counter. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, isang sayaw ng mga letra at numero na tanging siya lang ang nakakaintindi. Para sa kanya, ang digital na mundo ng korporasyong ginto ay isang kastilyong kailangan niyang pasukin. Nakahanda na ang mga pader, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Firewall, multiple authentications, professional ang gumawa. Ngunit para kay Sinag, ang bawat pader ay isang hamon lamang. Isa-isa niyang pinasok ang mga security layer na parang isang bihasang magnanakaw na alam ang bawat liko at sikreto ng isang mansyon. Samantala, si Malaya ay nasa isang sulok, kausap ang isa sa kanyang mga source sa telepono. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Oo, Ben, kailangan ko ng pabor, sabi niya. 3 pangalan, Amara Santiago, Bianca de Leon, at Cassandra Ocampo. Lahat sila ay naging Mrs. Montenegro. Kailangan ko ng kopya ng mga death certificate nila, kahit unofficial. Tignan mo rin kung may police report, kahit yung mga initial lang. Oo, alam kong mahirap. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pagkababa niya ng telepono, bumalik siya sa mesa kung saan si Liwayway ay kasalukuyang nakatitig sa huling entry sa diary ni Amara. May natuklasan ako. Basa ni Liwayway, nanginginig ang boses. Isang malaking sikreto tungkol sa pera ng korporasyon. Isang pandaraya na magpapabagsak sa kanila. Sinabi ko kay Dante na aalis kami, na itatakas ko siya mula sa lahat ng ito. Pumayag siya. Bukas ng gabi ang alis namin. Sa wakas, magiging malaya na kami. Iyon na ang huling sulat. Walang kasunod. Ang katahimikan pagkatapos basahin iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Alam na nila kung bakit hindi natuloy ang pagtakas na yon. Napasok ko na. Ang boses ni Sinag ang bumasag sa katahimikan. Lumapit sila ni Malaya sa likuran niya. Sa screen ng laptop, makikita ang internal server ng korporasyong ginto. Ginalugad ko ang mga financial record nila. Paliwanag ni Sinag, mabilis na nag-scroll sa mga spreadsheet. At may pattern. 1 linggo pagkatapos ng aksidenteng pagkamatay ni Amara, isang malaking halaga ang pumasok sa kumpanya mula sa kanyang insurance. Ganoon din ang nangyari kay Bianca at Cassandra. Milyon-milyong piso bawat isa. Sapat para pansamantalang takpan ang mga pagkakautang nila. Mga buwitre, nanggigigil na sabi ni Malaya. Pero hindi lang yan ang nakita ko. Pagpapatuloy ni Sinag, ipinakita niya sa kanila ang isang folder na protektado ng isang mabigat na encryption. Sa loob nito, may 3 file. Amara.Bianca.Cassandra. Ito na siguro yon, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga ebidensya. Sinubukan kong i-decrypt pero iba ang encryption na ginamit. Hindi ito standard, parang personal. Sabi ni Sinag habang tinatype ang iba't ibang commands na lahat ay nagre-resulta sa access denied. May kailangan pa tayong 1 piraso. Biglang tumunog ang telepono ni Malaya. Mabilis niya itong sinagot. Ben, anong nakuha mo? Ano? Sigurado ka? Sige, salamat. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa dalawa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi.
Kinumpirma ng source ko, lahat sila namatay sa aksidente. Si Amara, nalunod daw sa bathtub. Si Bianca, nahulog sa hagdanan. Si Cassandra, car accident. At sa lahat ng kaso, ang pamilya ay tumangging magpa-autopsy at tumanggap ng malaking donasyon mula sa mga Montenegro. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakalapat-lapat na. Isang malagim na larawan ng kasakiman at pagpatay. Kailangan nating mabuksan ang mga file na yan, Sinag, mariing sabi ni Liwayway. Iyon ang magbibigay ng hustisya sa kanila. Sumandal si Sinag sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay seryoso. Tinitigan niya ang mga naka-encrypt na file sa screen. Pinag-aaralan ang code. Hindi ito mabubuksan ng kahit anong software o brute force attack, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Ang encryption na ito ay nangangailangan ng isang physical key, isang USB drive, isang token, isang bagay na isasaksak sa computer para magsilbing master password. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila, isang physical key. At saan natin hahanapin yan? Tanong ni Malaya. Tumingin si Sinag kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan ng kanilang sitwasyon. Iisa lang ang lugar kung saan maaring itago ang ganyang kahalagang bagay. Sagot niya, sa loob ng Hacienda del Sol. Ang ideya ng pagbalik sa Hacienda del Sol, kahit sa isip lang, ay nagdulot ng isang matinding kilabot kay Liwayway. Ang lugar na yon, na minsan niyang tinawag na pangarap, ay isa na ngayong bangungot na gawa sa marmol at kasinungalingan. Ngunit ang pagkuha sa physical key na yon ang tanging pag-asa nila. Isang misyon na halos imposible. Kinabukasan, habang sila ay gumagawa ng isang mas detalyadong plano, sinubukan ni Liwayway na i-access ang kanyang personal na bank account mula sa laptop ni Sinag. Kailangan niyang kumuha ng pondo para sa kanilang mga galaw, ngunit isang malamig na mensahe ang sumalubong sa kanya sa screen. Account frozen. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sumilip si Sinag sa screen. Mabilis niyang tiningnan ang code ng page. Hindi ito technical error, Liway. Sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. May nag-utos sa bangko na i-freeze ang lahat ng assets mo. At sa ganitong kalaking account, tanging isang taong may matinding kapangyarihan lang ang makakagawa niyan o isang legal na utos. Doña Esmeralda, sabay na sabi ni Liwayway at Malaya. Nagsimula na siya, sabi ni Malaya, habang naglalakad-lakad sa loob ng shop, na tila isang tigre sa loob ng hawla. Alam niyang buhay ka. At ito, ang unang galaw niya. Pinuputol niya ang lahat ng resources mo para hindi ka makalaban. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagdating ng tanghali, habang kumakain sila ng pananghalian na niluto ni Malaya, isang balita sa telebisyon ang nakakuha ng kanilang pansin. Isang business news segment. At ang nasa screen ay ang mukha ni Doña Esmeralda, nakasuot ng itim. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pekeng pagluluksa at pag-aalala. Muli po, nakikipag-ugnayan ang pamilya Montenegro sa publiko para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ginang Liwayway Alcantara Montenegro, sabi ng news anchor. Ayon kay Doña Esmeralda Montenegro, ang minamahal niyang manugang ay dumaranas di umano ng matinding emotional distress at posibleng mental instability bago ito biglaang umalis sa kanilang tahanan noong gabi ng kanilang kasal. Isang video clip ni Doña Esmeralda ang ipinakita, kinunan sa labas ng hacienda. Nagmamakaawa po ako, sabi ng matanda sa kamera, habang pinupunasan ng isang luhang hindi naman tumulo. Liwayway anak, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Nag-aalala kaming lahat, lalo na si Dante. Handa kaming ibigay sa iyo ang lahat ng tulong na kailangan mo. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili.
Kinuha niya ang pinakamalapit na unan sa sofa at ibinato ito sa telebisyon. Mga sinungaling, mga artista, mga mamamatay tao. Sigaw niya, ang kanyang galit ay nangingibabaw na sa kanyang takot. Ito ang laro niya, sabi ni Malaya. Pinapatay ang TV. Sinusubukan niyang sirain ang kredibilidad mo. Kapag lumabas ka at nagsalita, sino ang paniniwalaan ng tao? Ang isang iginagalang na matriarch o ang isang baliw na bagong kasal na tumakas? Samantala, sa loob ng marangyang opisina sa Hacienda del Sol, pinapanood ni Dante ang parehong balita sa isang malaking flat-screen TV. Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang dagang unti-unting kumakain sa anumang natitira sa kanyang konsensya. Hinarap niya ito. Mama, hindi ba ito sobra na? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Pagbintangan siyang baliw, hindi naman siya ganoon. Tumingin sa kanya si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang tingin mo ba ay may pakialam ako kung ano siya o hindi? Ang mahalaga ay kung ano ang tingin ng publiko sa kanya. Isa siyang banta sa pamilyang ito, Dante. At lahat ng banta ay kailangang puksain. Pero ang itapon siya sa bangin. Ang pagbintangan siya. Ito ba talaga ang tanging paraan? Giit ni Dante. Tumayo si Esmeralda at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay walang init. Nakalimutan mo na ba ang ama mo? Nakalimutan mo na ba kung paano siya nagpakamatay sa opisina ring ito dahil sa kahihiyan ng pagkalugi? Isinumpa ko sa puntod niya na hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Ang babaeng yon, ang pera niya, ang katahimikan niya. Yan ang magliligtas sa legacy ng iyong ama. Maging lalaki ka, Dante. Gawin mo ang papel mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay sapat na para patayin ang anumang natitirang pagtutol sa puso ni Dante. Tumango na lamang siya, isang sunod-sunurang puppet sa kamay ng kanyang ina. Pagsapit ng hapon, ang laban ay lalong naging personal. Isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa telepono ni Malaya. Sino to? Tanong niya. Isang kaibigan na nagmamalasakit. Sagot ng isang garalgal na boses ng lalaki. Magaling kang mamamahayag, Miss Cruz, pero may mga kwento na mas mabuting hindi na isinusulat. Lalo na kung ayaw mong aksidenteng masunog ang coffee shop mo o masagasaan sa daan, layuan niyo na ang mga Montenegro. At ibinaba ang tawag. Namutla si Malaya. Ang banta ay malinaw at direkta. Ngayon, hindi na lang si Liwayway ang nasa panganib. Damay na sila. Sa halip na matakot, isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ni Liwayway nang makita niya ang takot sa mukha ng kanyang kaibigan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi tayo titigil. Dahil sa akin, nadamay na kayo. At hindi ako papayag na manalo sila. Gusto nila ng giyera? Ibibigay natin sa kanila ang giyera. Ang gabi ay dumating na puno ng tensyon. Nagpasya silang magbantay ng halinhinan. Ngunit ang pagod mula sa mga nakaraang araw ay umiral at isa-isa silang nakatulog sa kani-kanilang pwesto sa loob ng madilim na coffee shop. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Liwayway sa isang maliit na sofa, isang mahinang kaluskos mula sa pintuan sa likod ang gumising sa kanya. Napaupo siya, pinakikiramdaman ng paligid. Baka pusalang. Ngunit pagkatapos ay may anino siyang nakita. Isang anino ng isang tao, dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Bago pa siya makasigaw, isang malakas na kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Habang ang isang braso ay mahigpit na pumulupot sa kanyang leeg, hinihila siya patayo mula sa sofa. Nagsimula siyang magpumiglas, ngunit ang humahawak sa kanya ay napakalakas. Ang tanging naririnig niya
ay ang sarili niyang pinipigilang pagsigaw at ang malakas na dagundong ng kanyang puso na puno ng purong takot. Ang takot na gumapang sa buong katawan ni Liwayway ay parang lason, mabilis at nakamamatay. Nagpumiglas siya ng buong lakas, kinakagat ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig at sinisipa ang paa ng kung sino mang dumakip sa kanya. Ngunit ang pagkakahawak nito ay bakal. Ang amoy ng pawis at murang sigarilyo ay pumuno sa kanyang ilong, nagpapaalala sa kanya na ito ay isang tunay na panganib, hindi isang masamang panaginip. Ang kanyang pagpupumiglas ay lumikha ng sapat na ingay. Isang ilaw ang biglang bumukas. "Liway!" Ang sigaw ni Sinag ay bumasag sa katahimikan. Sa isang iglap, ang eksena ay naging magulo. Mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa counter, kumuha si Sinag ng isang mabigat na metal na pitsel ng kape at ibinato ito ng buong lakas sa salarin. Tumama ito ng may malakas na kalabog sa balikat ng lalaki, sapat para mabitiwan nito si Liwayway. Huminga ng malalim si Liwayway, umubo at kumapang palayo. Kasabay nito, si Malaya ay lumabas mula sa kusina. May hawak na isang matalim na kutsilyo. "Bitiwan mo siya o tatadtarin kita," sigaw ni Malaya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang lalaki, na ngayon ay nasa pagitan na ni Sinag at Malaya, ay itinaas ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko. Teka lang, hindi ako kaaway," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang natataranta. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Galit na tanong ni Sinag, habang dahan-dahang lumalapit, handang umatake muli. "Pinadala ako," sabi ng lalaki. Hinihingal. "Pinadala ako ni Diwa." Ang pangalang yon ay nagpatigil sa kanilang lahat. Nilingon ni Liwayway ang lalaki. Pinag-aaralan ang mukha nito sa dilim. Hindi ito mukhang guns ni Esmeralda. Ang kanyang damit ay simple at ang kanyang mga mata ay hindi puno ng kasamaan, kundi ng pag-aalala. "Paano namin malalaman na nagsasabi ka ng totoo?" tanong ni Malaya. Hindi pa rin ibinababa ang kutsilyo. Dumukot ang lalaki sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, inakala nilang bubunot ito ng baril. Ngunit ang inilabas niya ay isang maliit na panyo. Ang panyong personal na binurdahan ni Liwayway ng inisyal na D para kay Lola Diwa bilang regalo. "Sinabi niyang ipakita ko ito sa inyo," sabi ng lalaki. "Ako si Mang Isko. Ako ang hardinero sa hasyenda. Alam ni Diwa na hindi na kayo ligtas dito. Kailangan niyo nang umalis." Ang tensyon sa silid ay unti-unting napalitan ng pagkalito. "Umalis? Saan kami pupunta?" tanong ni Liwayway. "Sumunod kayo sa akin. Ihahatid ko kayo sa kanya," sagot ni Mang Isko. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, wala silang ibang pagpipilian. Mas mapanganib ang manatili. Dala ang laptop ni Sinag at ang diary ni Amara. Sumunod sila kay Mang Isko sa likod ng coffee shop kung saan nakaparada ang isang luma at medyo kalawangin na owner-type jeep. Dumaan sila sa mga madidilim at pasikot-sikot na kalsada ng syudad, palayo sa sentro, patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Liwayway. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Walang anumang bakas ng karangyaan. Pagpasok nila sa loob, isang pamilyar na figura ang sumalubong sa kanila mula sa kusina. Si Lola Diwa. Napatakbo si Liwayway at niyakap ng mahigpit ang matanda. "Lola! Akala ko kung napano na kayo. Ligtas po ba kayo?" "Ayos lang ako, Hija," sabi ni Lola Diwa habang tinatapik ang kanyang likod. "Ngunit kayo ang nasa panganib. Alam na ni Esmeralda kung nasaan ang coffee shop. Isang himala na hindi pa niya kayo sinusugod." "Paano niyo nalaman, Lola?" tanong ni Sinag. Umupo si Lola Diwa sa isang upuang yantok at ang kanyang mukha na laging nakikita ni Liwayway bilang mukha ng isang simpleng kasambahay
ay biglang nagkaroon ng bigat ng maraming taon ng pagtitiis at bighati. Dahil matagal ko nang pinagmamasdan ang bawat galaw niya, sabi niya, tumingin siya ng diretso kay Liwayway. Hiha, may kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal ko nang itinatago. Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpabago sa lahat ng kanilang nalalaman. Ang tunay kong pangalan ay Adoracion Santiago at ako ang ina ni Amra. Ang revelasyon ay parang isang malakas na sampal sa kanilang lahat. Natulala si Liwayway. Si Sinag at Malaya ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Nang mamatay ang anak ko, pagpapatuloy ni Lola Diwa, ang kanyang boses ay basag na sa nagbabadyang mga luha. Alam kong hindi iyon aksidente. Alam kong may kinalaman si Esmeralda. Kaya nagpanggap akong isang simpleng kasambahay mula sa probinsya at nag-apply sa hasyenda. Gusto kong makalapit sa kanila. Gusto kong malaman ang katotohanan. At sa loob ng maraming taon, naghintay ako. Nagmasid. Nakikinig sa mga usapan sa likod ng mga nakasarang pinto. Ang lahat ng kabaitan ni Lola Diwa, ang kanyang mga babala. Hindi iyon dahil sa katapatan sa pamilya Alcantara. Iyon ay dahil sa pagmamahal ng isang ina na naghahanap ng hustisya para sa kanyang pinaslang na anak. Nang dumating ka, Liwayway, nakita ko sa iyo ang anak ko at ayokong matulad ang sinapit mo sa kanya. Ngunit nakita ko rin sa iyo ang tapang na wala ang ibang mga asawa niya. Alam kong ikaw ang magiging susi. Tumayo si Lola Diwa at lumapit sa isang maliit na aparador. Mula sa likod ng mga damit, kinuha niya ang isang bagay na binalot sa tela. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Isang itim na USB flash drive. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, pumupusit ako sa opisina ni Esmeralda. Sabi niya, kinopya ko ang lahat ng file na kaya kong kopyahin mula sa kanyang personal na computer, pero may isang bagay doon na hindi ko makuha. Ang mga naka-encrypt na file. Ngunit isang gabi, nakita ko siyang ginagamit ito. Itinuro niya ang USB. Isinaksak niya ito at nabuksan ang mga file. Pagkatapos niyang gamitin, itinago niya ito sa ilalim ng isang baldosa sa sahig. Kinuha ko ito kagabi bago ako tuluyang umalis sa hasyenda. Tumingin si Sinag sa USB na parabang iyon ang banal na kopita. Ito na yon. Bulong niya. Ito na ang physical key. Ngunit may isang huling babala si Lola Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng panganib. Ang USB na ito ang pag-asa natin, sabi niya. Pero ito rin ang bagay na magiging dahilan para halughugin ni Esmeralda ang buong syudad para lang mahanap tayo. Ang maliit na sala ni Lola Diwa ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa itim na USB drive na nasa ibabaw ng mesa. Ito ay maliit, simple, at walang anumang marka. Ngunit para sa kanila, ito ang Pandora's Box ng pamilya Montenegro. Isang sisidlan ng lahat ng kanilang kasamaan at ngayon, hawak na nila ang susi. Gawin mo na, Sinag! Basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Walang imik na kinuha ni Sinag ang US. Ang bawat galaw niya ay tila mas mabagal at mas maingat. Inilabas niya ang kanyang laptop at inilagay ito sa mesa. Ang buong grupo ay nagsiksikan sa kanyang likuran. Ang kanilang mga hininga ay tila nakabitin sa hangin. Isinaksak ni Sinag ang USB. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa dulo nito. Okay, bulong niya. Nandito na tayo. Binuksan niyang muli ang encrypted folder na may lamang 3 file. Amara. Bianca. At Cassandra. Sa pagkakataong ito, nang i-click niya ang decrypt option, isang bagong window ang lumabas, humihingi ng external key. Ilang segundo ng matinding tensyon ang lumipas habang nagpoproseso ang computer. Ang berdeng progress bar ay dahan-dahang gumapang sa screen.
At pagkatapos, sa isang iglap, ang mga salitang access granted ay lumitaw. Isang kolektibong buntong hininga ng tagumpay ang kumawala sa kanila. Nagawa natin. Halos pabulong na, sabi ni Malaya. Ang unang file na binuksan nila ay ang kay Amara. Ang laman nito ay hindi isang dokumento, kundi isang audio file. Nagkatinginan sila bago pinindot ni Sinag ang play. Ang unang narinig nila ay ang boses ni Amara, garalgal at puno ng takot. "Wag, Doña Esmeralda, parang awa niyo na." Kasunod nito ay ang malamig at walang kaluluwang boses ng matriarch. "Sinabi ko na sa'yo, Amara, ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang tustusan. Si Dante ay may tungkulin at ikaw, isa kang hadlang sa tungkuling iyon." Narinig nila ang tunog ng pagpupumiglas, ang sigaw ni Amara, at pagkatapos ay isang nakakabinging katahimikan. Napapikit ng mariin si Lola Diwa, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap siya ni Liwayway habang ang kanyang sariling puso ay dinudurog ng galit at awa. Sunod nilang binuksan ang file ni Bianca. Sa loob nito ay mga nascan na dokumento. Isang peking medical report na nagsasabing si Bianca ay may vertigo, kaya't aksidenteng nahulog sa hagdanan. At sa likod nito, isang kopya ng isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, kung saan ang korporasyong ginto ang siyang nag-iisang benepisyaryo. Ang kapal ng mukha nila. Nanggigigil na, sabi ni Malaya, habang kinukunan ng litrato ang screen gamit ang kanyang telepono. Pinagmukha nilang investment ang buhay ng isang tao. Ang file ni Cassandra ang pinakahuli at marahil ang pinakamalagim sa lahat. Isang video file na kuha mula sa isang hidden camera. Ang eksena ay sa loob ng isang kotse. Si Cassandra ay nasa driver's seat at katabi niya si Dante. Ang mukha ni Dante ay puno ng pighati. "Dante, please, kaya nating takasan to," nagmamakaawang sabi ni Cassandra. "Hindi mo kailangang gawin to. Mahal kita." "Patawarin mo ako, Cassie," sagot ni Dante, umiiyak. "Sabi ni Mama, ito lang daw ang paraan." Kasunod noon ay mabilis na bumaba ng kotse si Dante. Pagkasara niya ng pinto, nakita sa video ang isang malaking truck na walang ilaw na mabilis na paparating mula sa likuran. Bago pa man makasigaw si Cassandra, isang malakas na impact ang yumanig sa kamera at ang lahat ay naging itim. Napatayo si Liwayway, nanginginig sa galit. Si Dante, kasabot siya, alam niya ang lahat. Ang imahe ng Dante na nabasa niya sa diary ni Amara, ang lalaking puno ng pangarap, ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang halimaw. Ngunit may isa pang video sa file ni Cassandra. Kuha ito sa loob ng isang silid. Si Dante ay nakaupo sa sahig, umiiyak ng malakas sa tabi ng isang katawan na natatakpan ng puting kumot, ang katawan ni Amara. Sa likod niya, nakatayo si Doña Esmeralda, ang kanyang kamay ay nasa balikat ng anak. "Tahan na, anak." "Maririnig na," sabi ni Esmeralda. "Ginawa mo ang tama. Iniligtas mo ang pamilya natin. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod." Ang video na yon ang pinakamalakas na ebidensya. Ito ang nagpapatunay sa lahat. Ang pagpatay, ang motibo, at ang manipulasyon ni Esmeralda sa sarili niyang anak. "Nasa atin na ang lahat," sabi ni Sinag, habang mabilis na kinokopya ang lahat ng file sa isang secure na hard drive. Bawat kasinungalingan, bawat krimen, ito na ang katapusan nila. Isang pakiramdam ng tagumpay at pag-asa ang bumalot sa kanila. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng takot at paghihirap, hawak na nila ang sandata. "Anong susunod na hakbang?" tanong ni Lola Diwa. Tumingin si Malaya kay Liwayway, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ibibigay natin ito sa lahat ng media outlet na kilala ko. Gagawa tayo ng ingay na hindi nila kayang patahimikin, pero kailangan nating pumili ng tamang oras. Biglang tumunog ang telepono ni Malaya. Isang alert mula sa isang news agency. Binasa niya ito ng malakas. Breaking news! Doña Esmeralda Montenegro magdaraos ng isang malaking press conference bukas ng umaga sa main office ng Korporasyong Ginto. Ang paksa, isang bagong charity foundation para sa mga kababaihan at upang linawin ang mga malisyosong tsismis na kumakalat tungkol sa kanyang pamilya. Nagkatinginan silang lahat. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng isang matalas at determinadong tingin. Hindi na natin kailangang maghintay, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Sila na mismo ang nagbigay sa atin ng entablado para sa kanilang huling pagbagsak. Ang mga oras bago ang press conference ay puno ng kuryente. Ang maliit na bahay ni Lola Diwa ay naging isang war room. Si Sinag ay abala sa paggawa ng maraming encrypted copies ng mga ebidensya. Tinitiyak na meron silang backups para sa backups. Si Malaya naman ay walang tigil sa kanyang telepono, nakikipag-ugnayan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kasamahan sa media. Inihahanda sila para sa isang pagsabog na yayanig sa mundo ng negosyo. Si Liwayway sa kabilang dako ay nakaupo sa isang sulok, paulit-ulit na pinapanood ang video ng pag-amin ni Esmeralda. Ang bawat panonood ay nagpapatigas sa kanyang puso. Pinapatay ang anumang natitirang bakas ng babaeng minsan ay nangarap ng isang fairy tale. Pinalitan ito ng isang bakal na determinasyon. Okay, ready na ang lahat. Anunsyo ni Sinag. Hawak ang isang external hard drive. Nakaset na ang email blast sa 10 pinakamalaking news network sa bansa. Isang click na lang at magsisimula na ang fireworks. Ang timing ay dapat perpekto, sabi ni Malaya. Sa sandaling magsimula ng magsalita si Esmeralda tungkol sa kanyang peking charity, isesend natin. Gusto kong makita ang reaksyon sa mga mukha nila kapag ang mga telepono ng mga reporter sa harap nila ay sabay-sabay na tumunog. Isang pakiramdam ng napipintong tagumpay ang pumuno sa silid. Ito na, ang dulo ng kanilang paghihirap, ang simula ng hustisya. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Biglang tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Nagkatinginan sila. Ang kaba ay mabilis na gumapang pabalik sa kanilang mga sistema. Sino yan? Tanong ni Lola Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Sinagot ni Liwayway ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. Hello? Katahimikan. Pagkatapos ay isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. Ang malamig, mapagmataas, at makamandag na boses ni Doña Esmeralda. Liwayway hiha, nagulat ka ba? Napuno ng yelo ang mga ugat ni Liwayway. Anong kailangan mo? Matigas niyang sagot. Isang mahinang tawa ang narinig nila mula sa kabilang linya. Alam kong hawak niyo ang isang bagay na pag-aari ko. Isang maliit na bagay na kinuha ng isang matandang hangal mula sa aking opisina. Napatayo si Lola Diwa, ang kanyang mukha ay namutla. Paano niya nalaman? Mayroon akong mga mata at tainga sa lahat ng dako. Liwayway. Pagpapatuloy ni Esmeralda na para bang nabasa niya ang kanilang mga isip. At ngayon, hawak ko rin ang isang bagay. O mas tamang sabihing isang tao na mahalaga sa inyo. Biglang may narinig silang isang pamilyar na ungol sa kabilang linya. Isang mahinang tinig na puno ng sakit. Hija, tulong. Lola! Sigaw ni Liwayway, ang kanyang puso ay biglang dinurog ng takot. Ang boses na yon, iyon ang boses ni Lola Diwa. Pero paanong nilingon niya ang matandang katabi niya? Si Lola Diwa? Hindi. Si Adorasyon
ay nakatayo roon, ligtas. Ngunit ang boses, "Oh, naguguluhan ka ba?" Mapangasar na sabi ni Esmeralda. Hindi ang nanay ni Amara ang hawak ko. Masyado siyang matalino para magpahuli. Ang hawak ko ay ang tunay na Lola Diwa, ang matandang kasambahay na matapat na naglingkod sa pamilya ninyo sa loob ng 30 taon, ang matandang iniwan mo sa hasyenda. Isang alon ng pagkadurog ng puso at pagkakasala ang bumalot kay Liwayway. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa kanyang pagtakas, sa kanyang paglaban, hindi niya naisip. Nakalimutan niya ang tunay na Lola Diwa na walang kamalay-malay. Isang inosenteng tao na nadamay dahil sa kanya. "Hayop ka!" Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ng galit at pagsisisi ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. "Wala tayong oras para sa mga pangalan, Hija," sabi ni Esmeralda. "Ito ang gusto kong mangyari. Meron kang 1 oras, dalhin mo ang lahat ng kopya ng ebidensya sa lumang pier sa may pantalan. Mag-isa ka. Ibibigay mo sa akin ang lahat at ibibigay ko sa iyo ang matanda. Isang maling galaw, isang tawag sa pulis, at magkakaroon ng isa pang aksidente na maidaragdag sa listahan ko. Naiintindihan mo ba?" Ang linya ay namatay. Natahimik ang buong silid. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang sandata ay naging isang ransom. "Ito ay isang patibong," agad na sabi ni Sinag. "Huwag kang pupunta, Liwayway. Sa sandaling makuha niya ang mga ebidensya, papatayin niya kayong dalawa." "Pero hindi natin maaaring pabayaan si Lola Diwa," giit ni Malaya habang naglalakad-lakad, nag-iisip. "Kasalanan natin to. Dapat naisip natin siya." Ngunit si Liwayway ay hindi na nakikinig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawan ni Amara na nasa tabi ng diary. Tumingin siya kay Adorasyon na ngayon ay umiiyak ng tahimik sa isang sulok, hindi para sa sarili, kundi para sa isa pang inosenteng buhay na maaaring mawala. Nakita ni Liwayway ang sarili niyang pagkakamali. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa sarili niya o para sa mga biktima ni Esmeralda. Ito ay para sa lahat ng mga inosenteng taong maaaring madamay. Hindi niya kayang dalhin sa kanyang konsensya ang isa pang kamatayan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng malamig at hindi matinag na desisyon. Kinuha niya ang hard drive mula kay Sinag. "Hindi, Liway! Huwag!" Pagmamakaawa ni Sinag, hindi siya pinansin ni Liwayway. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na apoy. "I-cancel mo ang email blast, Sinag," utos niya. "Malaya, huwag kang tatawag ng pulis. Sundin niyo ang gusto ko." "Anong gagawin mo?" tanong ni Malaya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Huminga ng malalim si Liwayway. Hinawakan ng mahigpit ang hard drive na naglalaman ng kanilang nag-iisang pag-asa. "Pupunta ako." Ang lumang pier ay amoy kalawang, asin, at nabubulok na isda. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at pula, na tila isang babala sa madugong pagtatapos ng araw. Naglalakad si Liwayway sa mahabang kahoy na daungan. Ang bawat hakbang niya ay umuugong. Tila binibilang ang mga huling sandali ng kanyang buhay o ng kanyang kalayaan. Hawak niya ng mahigpit ang external hard drive, ang tanging bagay na pumapagitan sa buhay at kamatayan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Bago siya umalis sa bahay ni Adorasyon, sa gitna ng pagtutol ni Sinag at Malaya, iginiit niya ang isang huling plano, isang desperadong sugal. "Hindi ako pupunta doon ng walang laban," sabi niya sa kanila. Kinuha niya ang isang maliit na butones mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Sinag. Isa itong high-frequency audio bug. Itinago ko mula sa isang lumang regalo. Maliit, pero malakas ang sakop. "Sinag, i-monitor mo ang lahat ng maririnig mo." "Malaya,
Ihanda mo ang mga pulis, pero huwag kayong lalapit hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Anong hudyat? Tanong nila. Malalaman ninyo. Sagot niya. Isang mapanganib na kislap ang nasa kanyang mga mata. Kaya't habang naglalakad siya ngayon, alam niyang nakikinig si Sinag sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng pier, nakita niya ang dalawang figura. Si Doña Esmeralda, nakatayo ng mayabang na tila siya ang reyna ng mundo. At sa tabi niya, si Lola Diwa, nakatali sa isang upuan, may busal sa bibig, at may mga pasa sa mukha. Ang paningin ng matandang walang kalaban-laban ay nagpaalab sa galit sa puso ni Liwayway. Tinunaw ang anumang natitirang takot. Dumating ka, sabi ni Esmeralda. Isang ngangiting mapanguyam ang nasa kanyang mga labi. Akala ko ay mas matalino ka kaysa rito. Nasaan na ang pagiging disente ninyo, Donya? Malamig na sagot ni Liwayway. Huminto ilang metro ang layo mula sa kanila. Ang pagiging disente ay para sa mga mahihina, sabi ni Esmeralda. Ang kapangyarihan ang tanging bagay na may halaga sa mundong ito. Ngayon, ibigay mo sa akin ang hard drive. Itinaas ni Liwayway ang hard drive. Pakawalan niyo muna siya. Tumawa si Esmeralda. Sa tingin mo ba ay nasa posisyon ka para makipagtawaran? Ibigay mo sa akin yan o ipapatapon ko siya sa dagat ngayon din. Dahan-dahang lumapit si Liwayway, ngunit sa halip na iabot ang hard drive, sinadya niyang ibagsak ito sa pagitan nilang dalawa. Kunin ninyo. Ang atensyon ni Esmeralda ay napunta sa hard drive sa sahig. Iyon ang pagkakataong hinahanap ni Liwayway. Bakit ninyo ginawa yon? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi natakot, kundi puno ng mausisang galit. Si Amara, mahal na mahal kayo ng anak ninyo. Bakit? Natigilan si Esmeralda, nagulat sa tanong. Hindi mo maiintindihan. Ang pag-ibig ay isang kahinaan, isang sakit na kailangang gamutin. Iniligtas ko ang aking anak mula sa sakit na yon. Iniligtas? O ginawa niyo siyang halimaw na katulad ninyo? Giit ni Liwayway. Alam niyang nakikinig si Sinag. Kailangan niya ng pag-amin. Kailangan niyang marinig ang lahat mula sa bibig mismo ni Esmeralda. Tinuruan ko siyang unahin ang pamilya, ang legacy ng mga Montenegro. Sigaw ni Esmeralda, ang kanyang pagpipigil ay unti-unting nawawala. Oo, ako ang nagpatahimik kay Amara. Ako ang nagplano sa pagkamatay ni Bianca at Cassandra. Lahat ng iyon ay para iligtas ang ating pangalan. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking karangalan. Iyon na, ang hudyat. Samantala, sa isang van na nakaparada ilang kilometro ang layo, halos mapatalon si Sinag sa kanyang upuan. Nakuha ko ang lahat. Mabilis niyang pinindot ang send. Ang audio recording ng pag-amin ni Esmeralda ay ipinadala niya sa iisang tao, kay Malaya. Si Malaya, na nasa loob ng isang police car kasama ang isang team ng mga pulis, ay natanggap ang file. Agad niya itong ikinabit sa speaker ng sasakyan. Go! 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 Sigaw ng hepe ng pulisya. Ang tunog ng mga sirena ay biglang bumasag sa katahimikan ng dapit hapon, papalapit ng papalapit sa pier. Ang mukha ni Esmeralda ay nag-iba. Mula sa pagiging mayabang, ito ay naging isang maskara ng purong galit at pagtataksil. Naintindihan na niya. Nilinlang mo ako. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan mula sa kanyang edad, bumunot si Doña Esmeralda ng isang maliit na baril mula sa kanyang mamahaling bag. Itinutok niya ito ng diretso kay Liwayway. Kung babagsak ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isasama kita. Ang lahat ay tila bumagal. Ang papalapit na sirena. Ang alon na humahampas sa mga haligi ng pier. Ang paghinga ni Liwayway. Ngunit bago pa man makalabit ni Esmeralda ang gatilyo, isang anino ang biglang tumakbo at humarang sa pagitan nila. Isang anino
na kilalang-kilala ni Liwayway. Si Dante. Mama, uwag. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng pighati at desperasyon. Hinarangan si Liwayway gamit ang sarili niyang katawan. Bang! Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong pier. Itinaboy ang mga ibon sa himpapawid. Ang oras ay tila ganap na huminto sa sandaling iyon. Ang nag-iisang putok ng baril ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nakita ni Liwayway ang pagkabigla sa mga mata ni Dante. Kasunod ng isang ekspresyon ng sakit, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sinalo siya ni Liwayway habang bumabagsak. Ang init ng dugo nito ay mabilis na bumasa sa kanyang damit. Dante! Sigaw niya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa purong pagkabigla sa nangyari. Ang mga pulis ay sabay-sabay na dumating sa dulo ng pier. Napalibutan nila si Doña Esmeralda, na ngayon ay nakatitig sa kanyang anak na nakahandusay. Ang baril ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong canvas ng isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Bitiwan ng baril, sigaw ng hepe ng pulisya. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dante. At pagkatapos ay kay Liwayway, isang tingin na puno ng galit na hindi na para sa mundo, kundi para sa babaeng sumira sa lahat ng kanyang binuo. Sinira mo ang lahat, bulong niya. Sinira mo ang aking anak. Ginang Montenegro, huling babala. Sa isang huling pagsabog ng galit, itinaas ni Esmeralda ang baril. Ngunit bago pa man niya ito maitutok muli, mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinakma nila siya, inagaw ang baril, at pinusasan ng kanyang mga kamay sa likuran. Wala kayong karapatan. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Esmeralda Montenegro. Sigaw niya habang kinakaladkad palayo. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig hindi ng kapangyarihan, kundi ng desperasyon ng isang reynang natalo. Ngunit walang nakinig. Para sa batas, isa na lamang siyang kriminal. Ang atensyon ni Liwayway ay bumalik sa lalaking nasa kanyang mga bisig. Umuubo si Dante at dugo ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa yon? Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahina. Dahil may utang ako sa'yo, Liway. Utang kay Amara, kay Bianca, kay Cassie. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Nakikita ko ang video ni Mama at ni Amara. Ipinadala ni Sinag. Pinilit niya akong manood. Sa isang iglap, naintindihan ni Liwayway. Ito ang plano ni Sinag at Malaya. Hindi lang nila ipinadala ang ebidensya sa pulis, ipinadala rin nila ito sa nag-iisang taong maaring makagawa ng pagbabago. Kay Dante. Mahal ko si Amara. Pagpapatuloy ni Dante, ang luha ay humahalo sa dugo sa kanyang mukha. Pero takot ako kay Mama. Pinatay niya ang lahat ng mabuti sa akin. Pero ngayong gabi, ayoko nang maging halimaw. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi gamit ang kanyang nanginginig na kamay at ipinatong ito sa palad ni Liwayway. Sa safe deposit box sa bangko, ang mga orihinal itinago ko para sakaling hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dante, pipatawarin mo ko, Liwayway. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mawalan ng liwanag. Sabihin mo kay Adorasyon na patawarin niya ako. At pagkatapos, ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang pagkakahawak ay lumuwag.
Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking naging kanyang berdugo, at ang lalaking sa huling naging kanyang tagapagligtas ay wala na. Niyakap ni Malaya si Liwayway habang umiiyak ito, hindi para kay Dante, kundi para sa lahat ng nawala. Para sa mga buhay na sinira, para sa pag-ibig na naging lason, at para sa isang kaluluwang sa huli ay nakahanap ng katubusan sa kamatayan. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang bomba, ang pagbagsak ng mga Montenegro. Ang mga ebidensya mula sa hard drive, kasama ang pag-amin ni Esmeralda at ang mga orihinal na dokumento mula sa safe deposit box ni Dante ay hindi matatawaran. Ang Korporasyong Ginto ay gumuho sa loob ng isang gabi. Ang stock market ay nag-crash. Ang mga kasosyo ay umurong. Ang pangalang minsan ay simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo na ngayon ng krimen at kahihiyan. Sa wakas, ang mga pangalan nina Amara Santiago, Bianca De Leon at Cassandra Ocampo ay nabigyan ng hustisya. Ang kanilang mga kwento ay isinapubliko, hindi bilang mga biktima ng aksidente, kundi bilang mga matatapang na babaeng pinaslang dahil sa kasakiman. Ang kanilang mga pamilya ay nagsimulang magsalita. Pinalakas ng katotohanang lumabas na. Si Liwayway, kasama sina Sinag, Malaya at Adorasyon, ay pinanood ang lahat sa telebisyon mula sa Bahay Pag-asa. Ang kanilang laban ay tapos na. Nanalo sila. Ngunit ang pakiramdam ay hindi purong tagumpay. Ito ay mabigat. May halong lungkot para sa lahat ng nasayang. Isang buwan ang lumipas. Ang gulo ay unti-unti nang humuhupa. Isang araw, habang si Liwayway ay nagtitimpla ng kape sa likod ng counter ng shop, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Board of Directors na pansamantalang humahawak sa mga natitirang assets ng Korporasyong Ginto. Binuksan niya ito at binasa. Ang laman nito ay isang alok. Isang alok na halos hindi niya mapaniwalaan. Inaanyayahan siyang mamuno sa pag-restructure ng kung ano man ang natira sa Korporasyong Ginto at gawin itong isang bagong kumpanya. At bilang danyos sa lahat ng pinsalang idinulot sa kanya, siya ang magiging major shareholder. Hawak ang sulat, tumingin si Liwayway sa labas ng bintana ng Bahay Pag-asa. Ang kanyang unang naisip ay ang itapon ito. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa pangalang Montenegro. Ngunit pagkatapos, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang lahat ng nangyari. Isang paraan para gawing isang bagay na mabuti ang isang bagay na nagsimula sa kadiliman. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating marangyang tore ng Korporasyong Ginto ay hindi na nagtataglay ng pangalan ng mga Montenegro. Sa halip, isang bagong pangalan ang nakaukit sa entrance nito. Simple, ngunit puno ng kahulugan. Pag-asa Foundation. Sa loob ng pinakamalaking conference room, nakaupo si Liwayway Alcantara sa dulo ng isang mahabang mesa. Hindi na siya ang babaeng nakaputing bestida na puno ng pangarap o ang babaeng tumatakbo sa dilim na puno ng takot. Ang babaeng naroon ngayon ay isang leader. Ang kanyang suot ay isang formal na business attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karunungan at katatagan na hinubog ng apoy. Ang proposal para sa Bahay Kanlungan Project sa Davao ay aprobado na. Sabi niya, ang kanyang boses ay may awtoridad ngunit walang bahid ng kayabangan. Malaya, gusto kong i-cover mo ang groundbreaking. Sinag, siguraduhin mong ang lahat ng financial transactions ng foundation ay transparent at makikita ng publiko sa ating website. Walang itatago. Tumango sina Malaya at Sinag na ngayon ay mga miyembro na ng board. Sa kabilang dulo ng mesa, si Adorasyon Santiago na mas kilala pa rin nila bilang Lola Diwa ay ngumiti. Siya ang namamahala sa lahat ng outreach programs, ang puso ng kanilang bagong organisasyon. Tinanggap ni Liwayway ang alok,
Ngunit sa isang kondisyon, bubuwagin ang lumang korporasyon at lahat ng natitirang assets nito ay ililipat sa isang non-profit foundation. Isang foundation na ang tanging layunin ay ang tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso, pinansyal, emosyonal at pisikal. Mula sa abo ng kasakiman ng mga Montenegro, itinayo niya ang isang monumento ng pag-asa. Pagkatapos ng meeting, nagtungo si Liwayway sa hardin na ipinagawa niya sa rooftop ng gusali. Isang maliit na bersyon ng hardin ng Bahay Pag-asa. Dito siya madalas pumunta para mag-isip. Sumunod sa kanya si Adorasyon. May dalang 2 tasa ng tsaa. "Ang gaganda ng mga bulaklak mo, Hija," sabi ng matanda, habang iniaabot ang 1 tasa kay Liwayway. "Katulad po ng mga bulaklak sa hardin ninyo," sagot ni Liwayway ngumiti. Ang kanilang relasyon ay lumalim. Hindi na lamang sila magkaibigan na pinagbuklod ng trahedya, kundi isang pamilya. Sa katauhan ni Adorasyon, natagpuan ni Liwayway ang isang ina. At sa katauhan ni Liwayway, muling nakita ni Adorasyon ang kanyang anak na si Amara. "Nabisita mo na ba siya?" tanong ni Adorasyon sa mahinang boses. Alam ni Liwayway kung sino ang tinutukoy nito. Tumango siya. "Kahapon po." Kinabukasan matapos ang pagtutuos sa pier, inasikaso ni Liwayway ang libing ni Dante. Walang karangyaan, walang media. Isang simpleng seremonya na siya lang ang dumalo. Inilibing niya ito sa tabi ng puntod ni na Amara, Bianca at Cassandra. Para sa kanya, iyon ang tamang gawin. Ang pagsama-samahin ng mga kaluluwang pinaghiwalay ng isang malagim na kasalanan. Pumunta siya sa sementeryo kahapon. Naglagay siya ng mga puting bulaklak sa 4 na puntod. Una niyang kinausap ang 3 babae, humingi ng paumanhin sa ngalan ng isang mundong naging malupit sa kanila at nangakong ang kanilang mga alaala ay magiging inspirasyon ng Pag-asa Foundation. Pagkatapos, humarap siya sa puntod ni Dante. Hindi na galit ang nararamdaman niya, hindi rin pag-ibig, kundi isang malalim na pag-unawa at awa. "Pinatawad na kita, Dante," bulong niya sa hangin. "Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sana, kung nasaan ka man, ay natagpuan mo na rin ang sayo, malayo sa anino ng iyong ina." Sa rooftop, habang iniinom niya ang kanyang tsaa, isang pakiramdam ng ganap na kalayaan ang bumalot sa kanya. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan ng naglaho. Ang araw ay papalubog na, katulad ng araw sa pier 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kulay sa langit ay hindi na nagbabadya ng panganib. Ang mga ito ay pangako ng isang mapayapang gabi at isang panibagong umaga. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ay unti-unti nang nagsisindi, parang mga bituin sa lupa. Naisip niya ang kanyang sariling pangalan, Liwayway, Binmin. Dawn. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay siya sa dilim. Ngunit ngayon, sa wakas, nararamdaman na niya ang pagsikat ng kanyang sariling araw. Ang kanyang liwayway. Isang pamilyar na yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Si Sinag, may dalang 1 tasa ng kape. "Hindi ka pa ba uuwi boss?" tanong nito. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti pabalik si Liwayway. Ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag, ngunit may isang bagong kislap sa pagitan nila. Isang hindi sinasabing posibilidad. Isang kwentong nag-aabang pa lang na isulat. "Ina-enjoy ko lang ang paglubog ng araw," sagot niya. Tumabi si Sinag sa kanya at magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng liwanag na magpaalam sa araw. Tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay puno ng pangunawa at pag-asa. Ang laban ay tapos na, ang mga sugat ay naghihilom na, at para kay Liwayway, ang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ayan na po ang katapusan ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Liwayway.
Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa abo ng ating mga pighati. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron kayong mga kwento o komento, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa amin. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.